napakalaga talaga sa isang lugar na mayroong mga sariling rescuer, no? Kasi lalo ngayon sa mga sakuna, maraming mga disaster. So dapat ang bawat barangay or bawat isang lugar ay dapat talaga meron silang mga trained personnel para dyan. Kasi kung iaasa pa rin natin doon sa ibang mga karatigbuok na merong rescue unit, medyo matagal, I think, matagal yung responding time. Iba, yung nandiyan kami sa lugar mo, ikaw yung first responder, sa loob ng siguro mga 5 minutes nandun ka sa lugar. Kailangan magkaroon ng trainings kailangan. No? Kasi napakalaga nung alam mo kung ano yung gagawin mo. Kasi delikado yung basta ka na lang papasok, gagamit ka ng mga equipment kung anong meron dyan na hindi mo alam kung paano siya gamitin, tsaka yung safety. Kasi unang-una, pag pumasok ka doon, wala kang alam tungkol sa rescue operation, hindi mo alam kung anong gamitin yung gamit, pwedeng makompromise sarili mong safety and tsaka yung ibang tao. Kung gusto mong tumulong, ano mo rin yung sarili mo, ihalo mo dyan, ilagay mo yung oras mo. Kasi kung ano ka lang, medyo kung kailan ka lang libre, di ba? So hindi naman lahat naka full time nandyan, pero meron din mga tao na volunteers na kung sa kailan lang sila libre, tsaka sila pupunta. Pero yung may mga full time tayo na mga tao na nandyan talaga mismo, nakatutok talaga sila 24. Dito sa Pasig, alam natin yan, yung vehicular accident, mga motorsiklo, karamihan, drowning incident, mga ganyan. Tapos fire, yan ang mga madalas nangyayari dito sa lugar natin. Bilang ng mga rescuer, handa naman kami tumulong. Kaya lang, bigyan lang kami ng time. Pagdating sa area, medyo dapat alam nila kung saan sila lulugar. At yun namang mga rescuer para makakilos ng maayos. Kasi minsan meron tayong respond minsan, hindi masyadong naayos yung lugar, hindi na cordon mabisado, so naghahalo, no? Kaya kailangan talaga magkaroon talaga ng isang malawakang seminar. Isasama natin ng Bureau of Fire, Police, lahat ng rescuer, at lahat pag-usapan kung paano talagang sistema gagawin. Kasi kung hindi alam ng bawat isang organisasyon, naghahalo-halo lang dun hindi alam kung ano yung gagawin niya. So, lalo tumatagal yung operation. So, in every year, in every mga panahon na lumilipas, no? Siyempre, nag-aaral tayo, nagtitraining. So, papunta tayo dun sa pag-upgrade pa rin ng ating mga kagamitan at saka yung mga skills sa mga tao natin. Minsan ng Pilipino naman, titingnan natin kung wala pang sakuna, minsan naisip natin parang wala silang kaalaman. Pero minsan pag dumadating naman yung talagang sakuna or disaster, no? Nagiging matalungin naman sila at saka nakikinig sila kung ano dapat gawin. Kailangan lang siguro ang pamahalaan natin medyo magbaba ng mga kaalaman, no? Yung mga education, i-educate natin yung mga tao. Kasi kung hindi natin sila tuturuan, wala mangyayari, hindi sila makakatulong. So gamitin natin yung mga tao. Marami diyang mga bystander, nagtitinda ng mga sigarilyo. Ang ginawa namin, pinagbibigyan namin sila ng mga calling card namin para in case na merong mga vehicular accident, sila yung magte-text sa amin. Tinuruan namin sila kung paano, baka hindi dapat ba nilang pakialaman o hindi. So tinuro namin na pagdating may mga banggaan, itawag nyo lang agad sa amin at kami darating. Bantayan nyo yung sasakyan para hindi naman magalaw ng ibang tao. Actually, naging concept kasi nun dahil yung ibang mga city kasi may mga camera na. And our barangay, hindi pa naman talaga handa para sa gano'n, no? Maliban ngayon na medyo naghahanda na tayo para sa mga camera. Pero ang unang naging hakbang ko dyan ay gamitin yung mga taong nasa lansangan upang sila mismo, kasi nandun na sila nakikita nila kung ano mga pangyayari. So pwede nilang itawag lang sa amin kasi hindi naman kami all the time nandun sa scene. So sila na nasa sa kalsada mismo, sila na yung ginawa naming parang taga-tingin, taga-report. Una, huwag natin kalimutang magdasal sa Panginoon, no? Kasi ang kaligtasan naman tanging Diyos lang naman pwede magligtas sa atin. Siguro pangalawa na lang yung magagawa ng mga katulad natin na nagre-rescue. Pero ang lahat, Panginoon, sa Panginoon para natin dapat iatang. At the same time, sabi nga nila, nasa Diyos daw ang awa, pero sa tao pa rin ang gawa, no? Kailangan nating ihanda rin ng mga sarili natin. Lay, sa lahat ng mga nag-responde ng UNCV News and Rescue Team, iba-iba ang sitwasyon ng pasyente. May unconscious, may conscious, minsan meron naman conscious pero ayaw magpa-treat.
sa atin bilang rescuer, mas mabigat para sa atin na i-rescue ang isang biktima na unconscious. Kasi hindi natin matanong kung ano yung masakit sa kanya, hindi natin makita kung ano ba yung nararamdaman niya sa facial expression. Unlike nung conscious ang pasyente, kaya niyang makasagot kung masakit ba yung hinahawakan natin, masakit ba, matatanong natin kung ano yung parte ng katawan niya yung na nagkaroon ng tama sa tingin niya. So, para sa atin yung unconscious, medyo mahirap para sa isang rescuer dahil hindi natin alam yung buong sitwasyon niya dahil hindi nga siya nakakasagot, hindi siya nakakapag-react. Oh, and speaking of unconscious, pag ganyan nahihirapan sila na makasagot, mahihirapan ka din na hanapin yung whereabouts niya, kung sino yung mga tao na pwedeng i-contact mo dahil nga naka-encounter tong taong to ng aksidente. So, ang magandang pwede nating i-suggest dyan sa ating mga kasambahay na magsuot kayo ng kahit extra ID lang, nandoon na yung contact number, tsaka kung sino yung tatawagan na tao in case of emergency. Bukod dun sa mga na identification card na nandun sa wallet mo. Kasi pag sa wallet, pwede kasing pagsamantalahan ng masasamang loob yan at nakawin, so mawawala. At least kung meron kang suot-suot na ID, bukod doon sa mga identification card na nasa wallet mo. At syempre, Benedict, paalala na rin natin sa ating mga kasambahay kung may ma-encounter kayo na mga aksidente or kung kahit kayo man mismo ay na-aksidente at conscious, maaari kayong tumawag sa aming hotline sa 441-UNTV o 441-8688. Siyempre, lagi natin sinasabi sa programa na ang pamantayan natin at sinusundan natin track, yung laging sinasabi sa atin ni Kuya Daniel, maging ni Brother Eli, na ang paggawa ng mabuti kahit kailan, hindi magbubunga yan ng masama. Sa ngalan ni Kuya Daniel Razon, hangad ng UNCV News and Rescue Team, ang tumulong muna bago magbalita. Quick Action Team!